Let's check the latest at the House of Representatives. Batangas Representative Leandro Leviste reveals some congressmen are pointing to Executive Secretary Ralph Recto as the one blocking proposals to reduce the value-added tax amid the oil crisis. May live report si Isaiah Mirafuentes ng Abante mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano pa ang sinabi ni Representative Leviste? May on crisis mode pa nga rin ang House of Representatives at nagpapatuloy ngayon ang pagdinig kaugnay sa pagtugon sa kasalukuyang krisis na nagaganap sa bansa. Subalit si Representative Leandro Leviste may hamon sakaling hindi mapag-usapan ang pagbaba ng VAT ngayong araw. Tinatalakay ngayon sa loob ng plenaryo ng Kamara ang kaugnay sa pagtatapyas ng excise tax ng ilang mga produktong petrolyo. Subalit dismayado ang ilan sa mga mambabatas dahil hindi na isama ang diesel at gasolina sa tapyas ng fuel excise. Ayon kasi sa Department of Finance, 85% na gumagamit ng diesel at gasolina ay nasa richest level of society na ikinagalit ng ilang mambabatas dahil tila kabaliktaran raw ito sa katotohanan. Samantala, nagbigay ng ultimatum si Batangas Representative Leandro Leviste kay House Committee Ways and Means Chair Miro Kimbo kaugnay naman sa usaping pagbaba ng VAT. Sa eksklusibong panayan ng Billionaire News Channel kay Leviste, hindi raw siya titigil hanggat hindi pinagbobotohan sa Kamara ang patungkol sa pagbaba ng value-added tax. Ang usapan ko kay Chair Miro Kimbo, meron siyang chance ngayong araw na magpahayag na pagbobotohan na natin ang pagbaba ng VAT bago natin isasama ang iba pang mga pangalan sa usaping ito. Anya, maliban kay Executive Secretary Ralph Recto na nauna niyang binanggit na tila naghahari-harian sa pagharang ng mga panukala sa Kongreso, may ilan pa raw na nasa ehekutibo ang nagkokontrol sa Kongreso at pumipigil para mas matulungan ang publiko. Ilalabas natin lahat ng mga humaharang sa pagbaba ng VAT, baka magkakaroon ng konting hiya ang mga miyembro ng kabinete. Pero mariin niyang iginiit na si E.S. Recto raw ang isa sa mga ito. Hindi nga lang si Chair Miro Kimbo ang nagsabi sa akin na si E.S. Recto ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Meron pang mga mas senior na miyembro ng Kongreso na nagbulong sa akin na ang kailangan mag-aproba si E.S. Recto kasi siya yung ayaw na ibaba ang VAT. May kabilang nga sa mga imbitado sa pagdinig ngayong araw ay ang Department of Finance, Department of Budget and Management at iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumutugon patungkol sa ayuda. At sa ngayon patuloy pa natin inihingi ang panig ni Executive Ralph Recto kaugnay sa mga aligasyon o bintang ni Representative Leandro Leviste. Balik muna sa iyo, Mai. Isaiah, may nadagdag ba sa boses ng mga mambabatas natin na nababagalan sa aksyon ng gobyerno dito sa oil crisis? May kaugnay nga sa nagaganap na pagdinig ngayong araw kasi ang sinasabi ng Department of Finance kanina ay kanila pang patuloy na minomonitor, pinag-aaralan. Sabi nila, every month daw minomonitor nila ang lagay ng presyo ng produktong petrolyo, partikular na nga itong diesel at ang gasolina na hindi sinama sa pagtatapyas ng excise tax. Ang sabi kanina ni Representative Miro Kimbo, bakit daw hanggang sa ngayon ay puro pag-aaral pa rin ang ginagawa? Maliban dyan, may nauna na rin sinabi sa atin ni Representative Rolando Valeriano ng City of Manila na ayon sa kanya, nababagalan siya sa ginagawa ng gobyerno sa pagtugon ng gobyerno kaugnay sa kasalukuyang krisis. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.